for being an angel. Just when it seems. Maligayang panonood at welcome po sa ating channel. Ngayon ay magbabahagi ako sa inyo ng isang pelikula ng taong 2007 na romance and comedy movie na may pinamagatang Virgin Territory. How you find her? Kaya mabuti lamang natapusin nyo ang ating recap at abangan ang susunod na mangyayari. I was in. Magsisimula nga ang pelikula sa isang lalaki na nagpipintura sa isang simbahan, na ilang araw na niyang pinagtatrabahuhan, ngunit hindi pa siya nakakuha ng pera sa loob ng maraming araw para sa gawaing ito. Kaya pumunta siya sa silid ng pari upang humingi ng pera, ngunit pagkatapos nito ay nalaman niya na ang pari ay namatay na pala dahil sa kumakalat na salot sa kanilang lugar. Siya ay nalulungkot habang iniisip niya ang lahat ng ito dahil ngayon ay hindi na niya makukuha pa ang kanyang pera, kaya naman kinuha niya na lamang ang damit nito. At doon ay nagpasya siya pumalit sa pari para makakuha ng pera. Sunod natin makikita ang isang batang lalaki na nagngangalang Lorenzo. Siya ay tumakas sa isang lalaki na nagngangalang Gerbino. Si Lorenzo ay matagumpay na nakatakas kay Gerbino, subalit inutos nga ng kontrabida sa kanyang mga tauhan na hulihin si Lorenzo. Pagkatapos nito ay pumunta ang binata sa kanyang kaibigan at iminungkahi sa kanya na umalis na lang ng lungsod upang hindi mahanap pa ng mga taong humahabol sa kanya. Kaya naman si Lorenzo ay sumang-ayon sa kanyang kaibigan at umalis na sakay ng kabayo. Pagkatapos nito ay ipapakilala sa atin ang isang prinsesa na pinangalanang Pampiania. Ang kanyang mga magulang ay namatay din sa panahon ng salot na labis niyang ikinalulungkot, at mag-isa na lamang nga ito sa kanyang buhay simula ngayon. Sa kabila nito, ginamit ni Gerbino ang pagkakataon at sinabi niya sa babae na kung ano na ang balak niya ngayon, at sinabi ni Pampiania na nangako siya sa Haring si Dzerzhinsky, na papakasalan niya ito. Samantala ay sinabi ni Gerbino na ang kanyang amang hari na namatay ay umutang sa kanya ng maraming pera at ang mga ari-arian nila ngayon ay kanya ng pag-aari. Pagkatapos binanggit niya na kung gustong manatili ni Pampiania sa palasyo ay kailangan niyang magpakasal muna kay Gerbino. Sa sumunod na eksena, makikitang si Lorenzo ay patuloy na hinahabol ng mga kawal ni Gerbino, at habang si Lorenzo ay nasa daan, nakasalubong siya ng isang lalaki na may dala-dalang isang patay na tao. Tinanong niya ang lalaki tungkol sa bangkay na iyon, at sinabi dito ng lalaki na siya ay isang pipi at bingi na dating nagtatrabaho bilang hardinero sa isang kalapit na simbahan, ngunit siya ngayon ay namatay dahil sa kumakalat na salot. Nang marinig ito, naisip ni Lorenzo na kung patay na ang lalaking ito ay kailangan ng ibang lalaki at maaari siyang manatili sa simbahang iyon sa pamamagitan ng pagpapanggap na isang pipi at bingi. Pagkatapos si Lorenzo ay umakyat sa puno upang magtago mula sa mga lalaking humahabol sa kanya, at nang makaalis na ang mga ito ay nagsimula na siyang bumaba, subalit ang sanga ng puno ay nabali at si Lorenzo ay nahulog sa lupa. Habang siya ay nawalan ng malay, nakita naman ito ng mga madre at doon si Lorenzo ay dinala sa simbahan. Natukso ang madre kaya hindi niya napigilan ang sarili nang makita nila si Lorenzo, ay sinimulan nila itong hawakan sa maruming paraan, na sa puntong iyon ay may malay na si Lorenzo ngunit nagkunwari siyang walang malay dahil nagugustuhan niya din ito, at bigla naman dumating ang kanilang punong madre sa eksena kaya sinabi ng dalawa na ang lalaking ito ay pipi at bingi. Ang kanilang punong madre ay natuwa sa narinig dahil ngayon ay mayroon na silang makakatulong sa mga gawaing simbahan at magiging hardinero, kaya naman si Lorenzo ay kinuha niya. Sa kabilang banda, sa isang parte ng simbahan kung saan habang naliligo si Lorenzo ay may dalawang madre na lumapit sa kanya na naghubad ng damit, na naligo kasama niya at laking tuwa nga nitong lalaki sa nangyayari. At dito malalaman natin na ang mga madre ay sadyang kumukuha ng mga pipi at bingi para hindi nito masabi kahit kanino ang ginagawa nila sa ibang tao. Hindi naglaon, makikita natin si Pampiania, na pumunta din ng parehong simbahan kung nasaan din si Lorenzo upang dito muna pansamantalang manirahan pagkatapos tumakas kay Gerbino. Habang binibihisan siya ng dalawang madre ng damit, nakita niya naman si Lorenzo at nagsimulang magtanong, tapos wika ng dalawang madre na siya si Lorenzo at siya ang hardinero dito sa simbahan, pero nalulungkot na pinaalam nila kay Pampiania na ito nga ay isang pipi at bingi. Minsan ay habang ginagawa ni Lorenzo ang kanyang trabaho ay lumapit sa kanya ang madre at pumunta silang dalawa sa mga palumpong ng talahiban para doon gumawa ng milagro, ngunit sa kabilang banda ay nakita sila ni Pampiania, at dito nalaman niya ang maling gawain ng mga madre sa kanilang trabahador, na sa kabilang banda ay nakaramdam siya ng matinding selos dahil nagsimula na siyang magkagusto kay Lorenzo. Habang sa kabilang eksena naman ay makikita naman natin si Dzerzhinsky na hari ng Russia na papunta sa palasyo ni Pampiania, subalit dito nga hinarang siya ni Gerbino at binanggit nito na siya ang papakasalan ng prinsesa.
Kaya naman galit na umalis ang hari ng Russia, ngunit dito din sinalubong siya ng isang lalaki at winika niya na si Pampiania ay ilang araw nang naghihintay lamang sa kanyang pagdating sa kabilang bayan di kalayuan sa kinaroroonan nila, kaya naman agad na nagtungo ang hari kasama ng kanyang mga tauhan. Sunod naman natin makikita si Lorenzo habang nagpapahinga, kung saan may dalawang madre na naman na lumapit sa kanya at sa totoo lang na alam din ng mga madre na ito ang ginagawa ng ibang madre kay Lorenzo. At gusto rin ng mga ito na gawin din nila ito sa binata, kaya naman walang pag-aalinalangan si Lorenzo ay pumayag sa kanilang gusto. Isang umaga habang hinahatiran ng mga madre si Lorenzo ng kanyang pampaligo ay, sinabi ni Pampiania sa kasamang madre na mali ang kanilang ginagawa, subalit di nga lang siya pinansin ng dalawang madre at sinabing naiinggit lamang ito, kaya naman kinuha niya ang tubig at sabay binuhos sa binata. Di naglaon habang nagtatrabaho si Lorenzo, siya ay napapakanta sa sarap ng buhay niya. Mula naman sa di kalayuan ay narinig siya ni Pampiania at nalaman niyang hindi pala ito pipi at bingi. Isang araw ay nagtakip siya ng mukha at pumunta kay Lorenzo at tinakpan niya ang mga mata ng lalaki. Pagkatapos noon ay tinanggal niya ang takip niya sa mukha upang halikan si Lorenzo at sinabing mahal niya ito, pagkatapos ay umalis na lang siya nang hindi nakilala ni Lorenzo dahil sa kanyang takip sa mata. Makalipas ang ilang araw ay oras na para umalis si Pampiania sa simbahan. Ngunit bago umalis ay sinabi niya sa kanilang Mother Superior na si Lorenzo ay hindi pipi at bingi, bagkus siya ay ganap na maayos at ito ay nagpapanggap lamang, pero sa loob niya ay hindi lang nito gustong makita si Lorenzo na may kasamang iba. Nagalit ang punong madre sa narinig at pinalayas niya si Lorenzo palabas ng simbahan. Nang pauwi na si Pampiania, nakita niya si Lorenzo sa labas ng simbahan at sinabi niya dito sa lalaki na sumama na lamang ito sa kanya. Sa sumunod na eksena ay makikitang si Dzerzhinsky ay napunta sa tabi ng ilog habang may nakita itong babaeng naliligo. Tinanong niya kung kilala ba nito ang taong hinahanap niya na nagngangalang Pampiania dahil siya nga daw ang hari ng Russia at ikakasal siya dito. Nang marinig nga ito ng babae, siya ay nagsinungaling at sinabi na siya si Pampiania. Inakala din ni Dzerzhinsky na ito nga ang babaeng hinahanap niya dahil sa hindi pa niya ito nakikita sa personal. Hindi maglaon ay dumating si Lorenzo at Pampiania sa isang tahanan ng prinsesa. Sila ay nagsimulang magkwentuhan habang nabanggit nga ng lalaki na siya ay nagtrabaho sa simbahan at nahulog sa isang babae. Sinabi niya na hinalikan siya ng babae na may pirang sa kanyang mga mata at sinabing mahal niya ang babae na ito kahit di niya nakita ang itsura nito. Nang marinig ito ni Pampiania ay naintindihan niya na si Lorenzo ay mahal din siya, at wika nito na paano niya ito makikilala. Habang nakatingin sila sa isa't isa ay binanggit ni Pampiania na ang babaeng mahal niya ay nasa harapan na niya ngayon. Pero nang bigla naman dumating si Zerbino sa kinaroroonan nila at doon galit na galit siya na si Lorenzo at Pampiania ay magkasama. Kaya naman sinugod siya nito at dahil sa kabayo ay bumagsak si Lorenzo sa tubig at nang papatayin na niya ang lalaki, ay pinigilan siya ni Pampiania at sinabi sa kanya na kapag may nangyari kay Lorenzo ay hinding-hindi ito magpapakasal sa kanya. Dahil dito si Lorenzo ay hindi niya pinatay subalit ikinulong siya sa kulungan sa loob ng palasyo. Kinabukasan sinabi ni Pampiania kay Zerbino na sila ay agad na ikakasal ngunit kailangan niyang palayain si Lorenzo, at si Zerbino ay sumang-ayon sa gusto ng babae, at si Lorenzo ay pinaubaya niya sa kanyang mga tauhan. Habang makikitang kinausap naman ni Pampiania ang pari ng simbahan at binigyan ng pera, para ikansela ang magiging kasalan kinabukasan, subalit malalaman natin na ito nga din ang taong nagpipinta at hindi nga ito tunay na pari kaya kinuha niya agad ang pera. Samantalang si Lorenzo at ang mga tauhan ni Zerbino ay papunta ng gubat para sa planong patayin nila si Lorenzo, subalit bago pa nila ito magawa ay naunahan na sinang binata at nakita niya naman si Dzerzhinsky, kaya silang dalawa ay nagtungo sa kinaroroonan ni Pampiania. Sa mga oras na ito ay nagsisimula na ang seremonya ng kasal, habang napansin nga ni Zerbino na pilit pinapahaba ng pari ang seremonya, kaya naman siya ay nainip at naglabas siya ng kanyang espada at binantaan ang pari. Di maglaon ay nakarating din sa eksena ang dalawang lalaki sa buhay ni Pampiania upang iligtas siya mula kay Zerbino. Dito nga naglabas ng kanyang baril ang hari at pinaputukan ang mga tauhan ni Zerbino, habang si Lorenzo naman ay lumalaban gamit ang espada. At hindi nagtagal ay natalo niya nga si Zerbino sa kanilang one-on-one na labanan, pagkatapos si Pampiania ay lumabas at lumapit sa hari upang sabihin na hindi siya magpapakasal dito dahil si Lorenzo nga ang lalaki na kanyang mahal. Nang tinanggal na niya ang kanyang harang sa muka ay sinabi ng hari na hindi siya ang babaeng nakita niya sa ilog na gusto niyang pakasalan. At dito nga mula sa kanyang likod ay nakita niya na ito pala ang kaibigan ni Pampiania, at ang hari ay lumapit sa isang babae, habang si Pampiania naman ay lumapit kay Lorenzo upang magtapat ng kanyang pag-ibig. At sa pamamagitan ng halik ng dalaga, nalaman ni Lorenzo sa wakas na ito pala ang babaeng inibig niya habang nakapiring ang kanyang mga mata. Mula nga dito ay nangako siya sa babae na magpapakasal silang dalawa,
Samantala sa pagtatapos ng eksena ay naghalikan nga ang mga magkakasintahan at sila nga ay nabuhay ng maligaya ng matagal na panahon, at dito na po nagtatapos ang aking recap mga idol, hanggang sa muli at palagi kayong mag-iingat. Maraming salamat po.